Yo! Ayun na naman. What's up? Na naman ang mga tito nyo. Mga tsuhin. Otits. Ang otits nyo. Otits nyo na ano. Tangin. Ang otits nyo na maraming opinion. Yes, sir. Hindi pa sobrang lakas, sir? Hindi. Okay. Ayos yan. Baka mareklamo na naman tayong mahina ang audio eh. Alam mo naman ang mga thought natin gustong-gusto tayong naririnig ng malinaw. Yan. Oo nga pala, yes, speaking of which, 149 na tayo. Baka naman gusto nyo dagdagan. Mga subscriber natin sa YouTube, Pero thank you pa din sa subscribers natin. Thank you pa din. Pero mas maganda yung kung konting lambing pa. Baka naman. Kasi parang doon sa anong tawag doon? Yung algorithm ba yan or what? Yung mas marami yung nanonood, yung casual listener kaysa sa nakasubscribe. Yun, since nakikinig ka naman, katotpi, ba naman, okay na. Palambing naman like, dyan. Like, subscribe mo na yan. Tapos comment, ganyan. Para malaman natin ang mga gusto nyo, mga katotpi. Pero anyway, ito, gusto ko manghingi ng dito sa topic natin today. Sana, alam mo yun, sa Facebook or YouTube, Facebook and YouTube, sana mag-comment kayo kung anong opinion nyo, kung ano yung tingin nyo dito sa topic natin. Kasi itong topic natin na to, pre, medyo matagal na to. Parang yun nangyari tong incident na to last June. Pero kasi halos lagi siyang nangyayari. July yung balita pre. Ay, July, oo. Hindi naman laging nangyayari. Or, I mean, it can happen to our everyday lives. Pero sana ma-actionan to. Kasi, itong topic natin pero very, alam mo yun, hindi ko masabing, controversial. Pero, very, parang dapat talaga pagtuunan ng pansin ng ating mga kinauukulan. Okay. No? Yeah. So, pero bago natin simulan, Boss Lots, baka yung nanonood, hindi tayo kilala. Ayan. Ako nga pala, si Papa Dencho. Ha? Ako yung tito mo na ngayon feeling ko magagalit ako today. At mas galit pa ako dun sa mga naguhumihaw tungkol dito sa topic na to. At ako nga pala ang inyong Boss Lots, ang inyong tito nyong medyo galit. At kami ang The Opinionated Titos Podcast. Yes, sir. Ano pa ba hinihintay natin? I-introhan na natin yan, di ba? Yes, sir. Let's G. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yeah. Powered by Riverside FM. Siyempre kailangan meron yan. Shout out kay Riverside. At bago tayo magsimula, Boss Lots, dito sa pag-uusapan natin today, shout out dun sa mga subscribers natin dyan, ng mga nagko-comment. Shout out kay Ron, tsaka kay Jeric. Isang malaking big shout out sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Sir. At kung di ka nakasubscribe, subscribe ka. Yes, sir. Maraming salamat. So, again guys, available tayo sa Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, saka sa TikTok yung mga preview natin. So, without further ado, ano ba ang ating pag-uusapan today, Boss Lots? Take it away. Ayan. So, ito nga, yung nabanggit mo nga, hindi naman siya sobrang controversial, pero kailangan nga natin pagtuunan ng pansin ito ng ating mga kinauukulan. Kasi parang
napansin ko rin pre, parang dumadami na di ba? Ito kasi yung istorya, yung insidente na to, yung sa 19 years old na babae sa Davao, ninakawan, nilooban ng 4 daw Hindi ko sure 4? Oo. Yung dalawa kasi parang di pa nakikilala. Pero ang highlight kasi dito, pre, minor de edad, 14 tsaka 17 years old ang nanloob, pre. So, eto pre, ninakawan daw ng pera, gadgets, laptop, yan, alahas. So, talagang intention talaga nilang magnakaw. Pero, yun na nga, sabi, ano yung sabi pre nung ayon sa investigation, ano daw? Unfortunately kasi ang nangyari, habang ninanakawan, habang nasa loob ng kwarto, yung mga minor de edad, nagising yung 19-year-old na babae. Tapos, ang sabi kasi, kaya nagising, parang nagulat daw itong mga minor de edad na to at nagawang saksakin ng 38 times. Tangina, nagulat ka, puta, tas sinaksak mo ng 38 times. Alam mo naman, pre. Yung bata, yung babae na 19 years old. Ito nga yun, pre. Maaaring, hindi naman natin pwede sabihin kakilala, di ba? Kasi kung ninakawan, di ba? Hindi naman siguro niya kakilala yung babae. Pero maaari pre, lango sa pinagbabawal na gamot to kasi pwede. Para saksain mo ng 38 times yung isang tao, parang wala ka na sa hulog, or yun nga, it's either yung crime of passion, kakilala mo yung tao, parang pero may emotion involved. Parang hindi ko yun nga sabi mo, di ba? Parang yung crime of passion. Parang hindi ko makita yung ganong angulo, pre. Hindi. Kasi hindi. Ang explanation nila, nagulat sila kasi nagising. Parang, tangina, alam mo yun, 38 times, pre. Tangina, alam mo yung, hindi mo siya intention na i-disable lang para hindi ka Puta, may intent to kill yun, pre. Kasi nga, pre, malamang sa alamang yan, para gawin mo na manaksak ng 38 times, sabog-sabog ganyan, pre. Poksa ka yan. Diba, wala ka sa tamang pag-iisip para magawa mo yun. Kasi wala namang matinong taong gagawa nun, diba? Tsaka usually kasi, kung ganun yung nagulat ka kasi nagising, siguro once is enough Kung talagang nagulat ka lang, tapos para lang ma-disable mo siya, hindi ka mahabol or hindi makasigaw yung victim parang ganun pero puta 38 times gusto mo siyang patayin. May intent to kill. Langon talaga, pre. Wala ganun yung siguro pero gubas siguro si Gago. Gubas talaga, boy. Pre. Kasi gubas siya kung ano man yung tinira niya, putang ina. Good shit Grabe. Pero, ayun na nga, mga katotpi, medyo nakakalungkot yung mga ganitong klaseng balita. Kasi parang, parang ang nangyayari, pag ganyan, ito counterpart yata ito ng DSWD, yung CSWD. Eka nga, ma-research nga natin yan. CSWD, ayun. Counterpart ng DSWD. Kasi nga, since sa city government ng Davao ito nangyari, yung yung city social welfare development. So essentially yung counterpart nila dun sa Davao siguro yun. Oo. So ayun lang, alam mo naman may batas tayo, pre, na hindi naman sa absuelto, kumbaga parang hindi sila isa sa ilalim sa trial as an adult, parang ganun. Kasi nga, mga minor de edad. Pero the mere fact, pre, na gumawa sila ng karumal-lumal na how old is old enough? Diba? Para malites, no? At makulong. Yun yung pinaka-question na inaano natin. How old is old enough? Para sa mga ganong klase. Pre,
you were old enough to kill someone, hindi pa ba, yun? Hindi pa ba reason for conviction? Kumbaga, capable ka eh. Ayan napatay mo na eh. So it means you are capable of, of killing someone, diba? Na putang ina, ninanakawan mo na nga, putang ina, pinatay mo pa. Parang, alam mo, ang greater picture dito, mga katotpi, bukod dun, bukod dun sa, syempre, pumatay. Ang greater picture dun, kagaya nga sabi ni Boss Lots, putang ina, ano ba talaga yung edad? Na para, putang ina, malitis ka, mabigyan ng, alam mo yun, mabigyan ng hustisya, yung mga mahal sa buhay nung iniwanan nung bata, 'di ba? Technically bata pa din yun, 19 years old, 'di ba? Nag-aaral pa yung prime of her life, kumbaga hindi, papunta pa lang siya doon. Oo. Hindi pa niya technically hindi pa niya talaga na-enjoy yung buhay niya. 20 hanggang 30, di ba? Yan yung prime mo eh. Na parang hindi pa siya nagkaroon ng ng yung parang enjoyment as a person. Kumbaga papunta pa lang siya doon. Natanggalan na siya ng ganun, pre. Oo. Kinuhanan nila ng karapatan para mabuhay ang isang tao. Dahil lang siguro, katulad niyan, at this point, syempre, mag-a-assume lang tayo. So, kung ganun nga, 38 times siyang na-stab, na ang reason ay nagulat lang, so ibig sabihin maaari nga na nabanggit natin na lango siya lango yung taong nanaksak na yan o kung sila man grupo man sila man dalawa na naksak, pre. Hindi rin malabo talaga na gobas sila nun, pre, kasi para magnakaw ka so ibig sabihin, pre, kinitil nila yung buhay, maaari ng babae para lang sa bisyo nila. Maaari, pre. Pwede. Baka walang pantustos sa bisyo, pre. Di ba? Tangina. Hindi. Grabe. Tsaka ang yun nga, pre. Going back, yung greater picture doon talaga is, puta, yung sa ganyan, puta, what a minor can do, sinasabi nga nila, pag gaganyan, puta, hindi ba dapat litisin na yan ng parang adult, pre? Parang siguro sa part na yon, siguro kasi maraming mga like let's say yung pagkuha ng lisensya, ayan talaga kailangan of legal age ka, hindi naman pwedeng minor ka lang. Pero yung mga ganyan na yung may ginawa ka ng siguro it's about time na ibaba natin yung edad. Kasi hindi na sila natatakot, pre, kasi alam nila yung batas na minor sila eh. Kasi pre, alam nila na maabsuelto sila. The mere fact na naiisip nila yon is, di ba? Gets mo? Ibig sabihin, may pag-iisip na sila na kaya nilang or yung loophole, pre. Naiisip na nila yun. Di ba? Tsaka hindi man nila naisip yon, pre, on their own. Most likely, like parang sa mga sindikato, pre, most likely, may nag-feed sa kanila ng ganong informasyon. Kasi naalala mo yung time na pre, yung mga minor de edad na mga nang-i-snatcher, mga ganyan. Tapos pagdating sa, pag nabagaan siya, pagdating sa presinto, puta, may birth certificate na baon, pre. Di ba? May time na ganon, pre, di ba? May putang yung mga snatcher na bata, may dalang birth certificate to prove na minor sila. Putang absuelto, minor eh. Diba? Tsaka ito rin, pre, para sa akin bakit yung crime it's hindi na pang minor yung crime nila, pero bakit tinatry sila as a minor? As a minor, yes. Gets mo, pre? Diba? Bakit ganon? Yung crime nila hindi nagfi-fit dun sa edad nila. So, ano ba dapat? Age ba dapat ang pagbasihan? Talaga? Diba? Pero maganda yung mo na yan, pre. Oo. Maganda yung mo na yan, naisip mo na yan, pre, na parang siguro depende. I mean, we're not justifying na puta pwedeng gumawa ng mali ang minor.
Pero siguro maganda yung tipong may mga certain cases na puta kahit minor ka, you'll be tried as an adult. Yes. Gano'n naman dapat pre, di ba? Para, kumbaga, yung what's fitting to the crime, hindi yung what's fitting to the age. Kasi yes. Sasabihin nila, wala pa sa tamang pag-iisip yan, kaya nagawa. Di nga. Katulad yan ang sinabi ni Papa din, na may dala pang birth certificate. So, ibig sabihin, aware sila. O kung may nagturo sa kanila, aware sila, di ba? The fact na may nagturo sa'yo, you were, na-expose ka na doon. Aware ka na ganun pala siya. Ganun, that's how it works. How the system works. Oo. Diba? Kasi, tangina, hindi lang naman sa, nangyayari yan diba? Mas malala pa nga sa ibang bansa, diba? Lalo na sa US, yung puta, pagka minor. Alam mo yun, parang tier 3, wag na tayong lumayo sa US. Dito na lang sa Pilipinas, yun nangyari na yan. Parang alam mo yun, may pa rin kumbaga, somewhat they're still being protected Ayun. Na, 'di ba? Tangina, dapat mo bang protektahan ang isang tao na pumatay ng isang tao din? Asa ng totoong hustisya ron, pre? 'Di ba? Ang pero kasi alam mo yun, naniniwala ako dun sa sinasabi na pre, yung kasabihan na yung justice kasi, well, for me that's true. Justice is just a legal way of revenge. Alam mo yun? Which is, totoo. Alam mo, when you come to think of it, totoo naman yun Putang ina. Mo, kaya ayun na nga. Tatagalogin ko na lang, parang legal na paraan para makapaghiganti. Diba? Yes. Sa mga katotohanan natin, medyo may impact kasi pag may Tagalog diba? So, yun pero lang kasi, at what extent, diba? Na tipo, yung ganun pinapumatay na Puta, di ba dapat talagang puta gusto? Tangina kahit sinong tao, pre. Oo. Hindi naman yan aksidenteng napatay lang Pinatay talaga. Pinatay, may intention diba? To kill. Oo. Diba? Unalive another person, diba? Oo, na parang para sa akin, puta, it's just na puta dapat makaganti sa'yo. Diba? Yung kung sino man yung inagrabyado mo. Paano naman yung pamilya ng babae? Wala na bang karapatan sila na makakuha ng hustisya just because totoo, pre. Minor de edad yung nakapatay? Nakapatay, putang ina. The fact na pinatay niya, puta, walang minor doon talaga dapat, pre. Walang minor. So, sa ating mga mambabatas, isipin po natin. Naman. Yung suggestion ko po, yun nga, yung kanina, di ba, Papa Dens, na yung fitting, yung parusa dapat fits the crime or try as an adult. Kasi, adult yung crime di ba? Walang minor. Tangina. Nagiging isang malaking loophole yan Yan. Siguro dapat pagtuunan ng pansin. License. Tsaka ito pa, pre. Yung paborito kong kawani, pre. Yung Commission on Human Rights. Favorite mo yan. Idol natin yan. Shout out nga pala sa mga Commission of Human Rights. CHR. Hindi ko alam kung paano kayo mag-isip. Di ba? Although, ang reason naman nila daw is ang wina-watch out nila yung mga pang-aabuso ng mga nasa authority. Yun daw yung sinisilip nila. Nandun na rin kayo nandun na tayo. Na yun yung function nyo. Pero hindi pa dapat silipin nyo din yung pinaglalaban nyo. Baka naman yung human na binibigyan nyo ng right, karapat dapat ba nabigyan ng right? Oo, nandun tayo. Halimbawa, yan na lang yung pagkakamatay na yan. Wag nyo siyang tanggalan ng basic human rights. Siguro yung tipong ito-torture nyo, yung minor de edad o ano. Kumbaga justifiable. Katulad yan, ikulong nyo, di ba? Pagdusahan niya pagdusahan nila kasi nga grupo sila
pagdusahan nila yung krimen na ginawa nila para makapag-isip din sila. Kasi isa pa yan, katulad yan pre, nagiging hardened criminals lang yung mga yung mga minor de edad kasi at a young age. Kaya siguro nila pinasa yung ganong klaseng batas na dapat hindi makulong yung bata sa gen pop ng mga ng mga hardened criminals. May mga natututunan din sila mga technique o kumbaga may nakakasanayan na nila na gano'n na environment nila with killers, with sick in their minds. So marami ring caveats yan di ganito na lang. Di ihiwalay nyo ng yung mga minor de edad pero kulong pa din. Gets? Oo. Hindi yung parang may may yan tawag dito, parang DSWD nyo ba na alam mo yun, parang yun nangyari dun sa Magwad, yung sa pamilya na Magwad. Saan? Yung Magwad ba yun pre? Yung babae nainggit sa yung babae kasi inampon pre, tapos yun napatay niya yung anak nung nagampon sa kanya, yung magkapatid na lalaki at babae, diba? Yung pala ayun nga, nainggit dahil nga wala raw parents yung babae. Yun ang rason niya, pre. Pero may eksena nga doon na na sinabi na hindi pinapayagan ng ganitong parang yung DSWD na makita yung kasi daw magkakaroon ng emotional trauma o ganyan. Ano yun? Kasi pinoprotektahan nyo lalong tumitigas yung ulo pag gano'n. Dapat talaga, kung ikukulong man sila, o sabihin na natin para hindi isama sa mga killer o mga sila ng yung kulong pa din, pre, pero hindi sa mga population ng mga adult para hindi sila tsaka para maramdaman nila na mali mali ang gumawa ng krimen, mali ang pumatay. Hindi lang yung protektahan nyo lang kasi kapag lalo na yan, pag alam nilang protected sila pre, lalong tumitigas ang ulo niyan Kaya nga yung mga ibang kabataan alam kasi nila may magtatanggol Ayun nga Di ba? Mga bata ngayon, ang titigas ng ulo. Paano? Hindi na nasusuway pre. Kasi kapag pinalo mo, child abuse na agad. Di ba? Ano mo yun? Totoo. Magandang yan pre. It's a good topic sa mga susunod nating podcast. Totoo. Magandang yan. Let's Tsaka yun nga pre, yung parang ang pinaka nabubullshitan ako pre is yun nga, is sinasabi na pinoprotektahan mo yung taong gumawa ng krimen doon sa mga pwedeng may gumawa ng masama sa kanya or what. Ang ko dun is yes, siguro tao pa din naman sila. Okay, sige. Let's give them that. Pero ang ko dun, paano naman yung mga naagrabyado? Paano naman yung mga taong nasaktan? Asan ang hustisya para naman sa kanila? 'Di ba? And in that point, paano naman yung namatay? Or yung pinatay pala? Paano naman yung pinatay? Wala bang human rights yun? Oo. Sila ba? Wala rin basic human rights. Parang ang dyan pre is nakakakita na-expose na yung mga loopholes nung batas na yan. Bakit hindi nyo i-revise yung batas? Nakikita nyo na yung mga loophole I-revise nyo na, pag-isipan nyo na kung ano bang magandang gawin para hindi na magamit tong loophole na to. Diba? Totoo. Kung i-keep kasi natin yan, kaya nga medyo na kasi siya nagiging alarming na kasi siya. Buti sana kung mga petty crimes, alam mo yon, yung mga tipong kaya mo pang i-DSWD yan na parang minor ka, kailangan mong yung kati ng kamay mo, wag mong o kaya wag ka mag-droga kasi nga yan, katulad yan. May petty tsaka crimes, alam mo pre, pero yung pumatay iba na yun pre, iba na. Tsaka ito pa isa pre ito pa isang kaya malalakas din loob ng mga minor na demonyo mag-isip Alam nila minor sila. Tapos kunwari ikaw yung nanakawan, ikaw yung hold upin, ganyan. Hindi mo magawang patulan kasi minor. 'Di ba? Kung alam mo na putang ina,
ino-hold up ka na. Pag sinaktan mo yan, putang ina, mababaliktad ka pa niyan, pre. Oo, ikaw pa man. 'Di ba? Yung mga ganong loophole, sana naman yung gumagawa ng batas na ganyan. Puta, ay, nakikita nyo na yung loophole ng batas na ginawa nyo. I-revise nyo. Pag-isipan nyo. Paano bang kasi yung batas na yan, putang ina, parang nangyayari. Yun nga sabi mo, lumalakas lalo yung loob nila na gumawa ng mali. Dahil alam nila at the end of the day, putang ina, they're still protected eh. There will be there will be little consequences to what they have done. Kumbaga sabi naman sa mga nabiktima din. Di ba? Nabiktima or mabibiktima pa. And in this case, kinitilan nila ng buhay, pre. Oo, di ba? Tinanggalan nila ng karapatan para mabuhay sa karapatang mabuhay. Yes, sir. Di ba? Tsaka yung sasabi nila, putang ina, ay hindi, madi-DSWD naman yan, ganyan. Putang ina, madi-DSWD, para lang din sila nagre-retreat dun sa loob. Hindi naman, kumbaga, hindi naman nila pinagdudusahan yung baka nga mas gusto pa nilang nandun sila. Oo, kasi, diba? Halimbawa, katulad yan, pre, sabihin na natin, pre, sabihin na natin. Syempre, nandun na tayo, mahirap sila, kaya nila nagawa yun, ayun na nga. Siyempre, mas gugustuhin na nilang makulong kasi imbis na ma-DSWD kasi imbis na magpalaboy-laboy sila, walang makain, hindi nila alam kung saan nila kukunin yung kakainin nila sa susunod na araw o sa lunch o dinner. Yun, pre. Kumpleto, pagkain, pre. Oo, pre. Beses, o kahit 2 beses, di ba? Diba? Tangina. Grabe yung Tsaka, ang isang pa dyan, siguro, di ba, yung mga ganyan, yung mga petty crimes nga sabi mo. Kasi, kagaya yun, yung pagpatay, talagang karumal-dumal yun. Dapat ka talagang makulong. Yung mga petty crimes yung sabi mo, yung mga pagnanakaw, yung mga ganyan. Pang-hold up. Siguro dapat din yan. Bukod sa, yun nga, yung DSWD, gawin nyo ding liable yung mga magulang ng mga putang yan. Ayan. Kasi nga, hindi rin yata, alam ko nakakasuhan pero hindi kasing severe. Kasi, ayun nga, dahil nga dun sa batas na yun. So, ewan ko ba? Kasi ang pa niyan, pre, ang nangyayari pa niyan, kunwari, let's say, yung minor, let's say, kasi, ewan ko pre, para sa akin, siguro, dapat lang din na, yung may krimen, dapat lang din talagang binubugbog yan para magdala, Kaso, ang nangyayari, pre, pag minor, tapos, eto na, nakulong na, nagkakaso-kaso na, lalabas ngayon yung mga magulang niya na, hindi, mabait po yan, tapos minor po, bakit nyo po ginanyan? Diba? Putang ina, yung anak mo, gumagawa ng... Paano naging mabait yan? Putang ina. Nasaan ang ustisya? Hindi ko makitaan ng bait mo. Asang parte, saan part, di ba? Saan part? Di ba? Putang ina, hindi nag-a-apply. Hindi nag-a-apply ang benefit of the doubt pag ganyan, putang ina. So, again, bago humaba ang diskusyon namin ni Papa Dens dahil dito, again, gusto ko lang sabihin sa ating mga mambabatas, repasuhin nyo po, pag-isipan or revise nyo, pag-isipan maigi ang mga susunod na hakbang kasi, again, this is a very alarming statistic na medyo nagiging... Hindi na siya basta-basta lang Tangina, di ba? Kumbaga, heinous or yun nga, yung karumal-dumal na yung mga ginagawa. Hindi na tama. Hindi na, sana, di ba, yung CHR, na-alarm din kayo sa mga kaso. Maglabas din kayo ng statistics, di ba? Hindi lang sa mga authorities. Yun lang ang sana, kung makarating to sa kanila, sana po. Ayan nilagyan ko ng po. Hindi ko kayo minura. Sana po.
isipin nyo, i-revise nyo, pag-isipan nyong mabuti yung mga loopholes na yan. Hindi na lihim yung loophole na yan. Ginagamit na ho yan. Hindi lang ng mga normal na kriminal, pati mga sindikato. Ginagamit na ho yung loophole na yan. Para, ginagamit yung loophole na gumawa ng krimen and to take advantage dun sa mga tao na puta lumalaban lang ng patas. Tama. Diba? Yun lang ang aking doon. Ikaw, Boss Lots, baka may masasabi ka pa dyan. Ayun, yung kanina. Repasuhin at pag-aralan mabuti, revisit nila dahil alarming na yung numbers. So again, maraming salamat po sa nakikinig at patuloy na nakikinig at bago na nakikinig. Huwag niyo pong kakalimutan ulit na mag-subscribe sa aming YouTube channel, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, at mga preview namin ng episode sa TikTok. Again, maraming salamat po sa aming new subscribers. At syempre, hindi po namin makakalimutan yung mga loyal na patuloy na nanonood at sumusuporta sa amin. Yes, sir. Maraming salamat sa inyo, mga katotpi. We love you all. Thank you. At ito, papaalam na kami. Ako nga pala, si Papa Dencho. Yung tito mo na mas galit pa dun sa mga nagre-reklamong nanay nung mga tanginang criminal na minor na yun, mga hayop na yan. Ako naman, si Boss Dots, ang tito yung medyo galit lang, pero ngayon, it's more of sadness that I feel inside na nangyayari to mga dapat di nangyayari. Again, maraming salamat po and hanggang sa susunod po naming episode. Alam. Thank you so much, mga katotpi. We love you. Bye-bye. The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.